Purihin ang Diyos, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at kinagagalak namin kayo ngayon na makasama muli sa ating online church. Welcome! So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung si Jesus ba ay Diyos. Kaya, ang tanong ko ngayon sa inyo ay, si Jesus ba ay Diyos? So, marami siguro magsasabi sa atin na, oo, Diyos, oo naman. Si Jesus ay Diyos. At marami rin siguro, ewan ko lang sa atin kung kilala natin si Jesus, di ba? So, pero sa pagkakataong ito, tignan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung sino si Jesus. Yung una ay sa Juan 1:1 hanggang 3. Sa simula, nandoon na ang salita, kasama ng Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ng salita. So, makikita natin dito na sabi niya, sa simula pa lang ay nandun na ang salita. Ang ibig sabihin kasi nitong salita dito, ang tinutukoy dito na salita ay si Jesus Christ. Kaya ang pag-umpisa pa lang ng pag-create ng mundo ay kasama na si Jesus. So, kaya nga sabi nung iba, si Jesus ay nasa nasa New Testament lang. Pero pag titignan talaga natin ang Biblia, si Jesus ay nandoon na sa simula pa lamang. Kaya sinasabi natin si Jesus ay Diyos. Dahil nga, sabihin natin, ano nga ba ang mga ginawa ni Jesus noon? Di ba napakarami niyang mga miracles, mga milagrong ginawa? Natatandaan natin, pag babasahin natin ngayon sa New Testament, hindi na natin isa-isahin yung mga verse dahil napakarami niyang milagrong talagang ginawa. Kagaya ng yung umpisa niyang ginawa ay yung milagrong, yung tubig, ginawa niyang wine. Natatandaan natin yon, kwento na yon. Ganon din ang kanyang pagpapagaling ng napakaraming may sakit na kahit yung bulag ay nakakita, yung mga lumpo, nakalakad, kahit yung may mga bad spirit sa katawan ay napapalayas niya. Ganon din na may milagro rin siyang ginawa na yung nagpakain siya ng 500 tao sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. So yan ay lahat ng mga miracle. Kung matatandaan natin, napakarami talagang miracle na ginawa ni Jesus. Kaya doon pa lang makikita na natin na si Jesus ay Diyos. Di ba? So ganon din yung ginawa din niya na nung resurrect na siya, di ba? Lumakad pa siya sa tubig. Natatandaan natin yung kwento na yon. At higit sa lahat, yung ginawa niya na yung patay na ay binuhay pa niya. Yung kay Lazaro, natatandaan natin yung kwento na yon. So doon pa lang sa mga miracles na ginawa ni Jesus Christ, ay makikita na natin na talagang si Jesus ay Diyos. So maniniwala man tayo o hindi sa mga ginawa niyang ito lang ang Jesus na ito ang makakagawa ng ganito. At wala pa akong nabalitan. Siguro meron man binuhay ang patay, nagpagaling ng ganito ganyan, pero hindi kagaya ng mga ginawa ni Jesus. Sa dami niyang milagrong ginawa. So dito napapatunayan natin na si Jesus ay Diyos. So hindi lang yan. Di ba si Jesus, yung sa resurrection niya, matatandaan natin din uli, na yung sa resurrection ni Jesus ay siya lang ang Diyos na sinasabi nila na after 3 days ay nabuhay muli. Yung mga ibang Diyos-Diyosan na sinabi nila na matay man, marami nga lang silang mabubuting ginawa, pero hindi kagaya ni Jesus na nabuhay muli. At ngayon ay buhay pa rin siya at nasa kanang kamay ng ating Panginoon o kanang kamay ng ating Ama. So, mapapatunayan natin dyan na si Jesus ay Diyos. Nagkakaisa ba tayo? So, ganun din
makikita rin natin kung sino si Jesus. Napakarami ring mga prophecy. Ibig sabihin, yung sa Old Testament ay napatunayan sa New Testament. Kagaya ng sinabi niya na may isang Messiah na mapapanganak. Sinabi na niya yan sa Old Testament sa Micah. Pero di ba napanganak si Jesus Christ doon na sa New Testament, napatunayan niya na fulfill yan ni Jesus. Totoo yung sinabi sa Biblia. Ganoon din, napakaraming prophecy na mababasa natin sa Bible. Kahit na nung sinabi na doon sa Old Testament na sa Jerusalem, magkakaroon ng triumphant entry na tatandaan natin uli rin yung kwento na yon sa New Testament, yung Easter Sunday na sinalubong ng mga tao, yung sa Palm Sunday, di ba? Totoo rin yun kasi na-prophesy na yun nung una pa. Ganun din yung pagbibitray ni Judas sa Old Testament pa lang ay sinabi na sa Biblia at napatunayan lang sa New Testament. So, ganun din ang crucifixion ni Jesus Christ. Sa Old Testament, sinabi na rin, pero na-fulfill pa rin sa New Testament. So, ang laki-laki ng agwat ng Old Testament sa New Testament. So, makikita natin na talagang Diyos siya dahil sa umpisa pa lang, kagaya ng sinabi natin, sa umpisa pa lang si Jesus ay Diyos niya kasi alam na ng God the Father yung mangyayari at yung plano ng Diyos sa susunod na mga panahon. So yun, napakarami. Kung titignan natin yung mga prophecy, marami pa tayong makikita doon sa Biblia. Pero kung titignan natin lahat, mauubos na yung oras natin. So hanggang doon lang yung mga ano natin. So ganun din, na makikita natin na talagang yung prophecy ay walang makakabigay yun kasi ang prophecy niyan is yung bang parang hula ang tinatawag ng iba na dadating. So kung hindi Diyos si Jesus, paano malalaman ng ibang yung maisusulat sa Biblia, di ba? So God is so good. Diyan pa lang mapapatunayan na natin talagang si Jesus ay Diyos. Amen? Ganon din tignan natin sa Philippians 2:9-11. Sinabi niya dito na dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesucristo ay Panginoon para mapapurihan ang Diyos Ama. So napakaliwanag dito na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon. So hindi na tayo magku-question tungkol diyan dahil mismo na pinatunayan na dito na si Jesus ay Panginoon. Di ba? Sabi nga niya, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So purihin ng Diyos dahil si Jesus ay Diyos. Maniwala man tayo or hindi. Talagang ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Amen? Ganon din sinabi rin niya sa Romans 10:9, sinabi rin niya na, kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon at naniniwala kang binuhay siya ng Diyos, mula sa kamatayan, maliligtas ka. Kasi tinanggap tayo ng Diyos dahil naniwala tayo at dahil sa pag-amin at pagsasabi natin tayo naligtas, sinasabi sa Scripture, hindi mapapahiya ang bawat maniniwala sa Kanya. So dito makikita na naman natin na pag kinonfess natin, part na natin ito, pag naniwala tayo kay Jesus na si Jesus ay Panginoon. Di ba sabi niya ililigtas niya tayo, maliligtas tayo. Pangako yan sa atin ng Panginoon. So titignan natin na pag sinabi kasi natin maliligtas, bakit tayo ililigtas? Di ba sinabi rin ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan, di ba? Now, at ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. So, ngayon, ang mangyayari ngayon ay kailangan natin ngayon ng tagapagligtas.
Kaya ang magliligtas lang, ang pupwede lang magliligtas sa atin ay si Jesus. Dahil lang siya ay Panginoon na ating tagapagligtas. Lahat tayo kailangan natin si Jesus para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi nating buhay, kasi pag sinabi niya ditong buhay, is hindi lang yung buhay dito kasi meron minsan nagsasabi na, mamamatay naman tayo lahat eh. So, hindi yun ang ibig sabihin dito na buhay, kundi yung buhay na walang hanggan. Oo, itong flesh natin na ito ay mawawala, mamamatay tayo lahat, yes. Pero ang espiritu natin, yung soul natin, ay mabubuhay muli. Yun ang sinasabi ng Biblia na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Now, pag sinabi natin din, di ba, dahil kailangan natin, di ba nung bagong Kristiyano tayo, sinasabi sa atin parati na kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Kaya yan na, sinabi na natin na si Jesus, pag naniwala tayo kay Jesus na namatay siya sa cross para sa ating mga kasalanan, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapapatawad tayo. Pag i-confess natin yan, di ba? Pag humingi tayo ng tawad, i-acknowledge natin na si Jesus ay Diyos natin at walang ibang magpapatawad. Kasi si Jesus lang ang pwedeng magpatawad sa atin eh. Kasi sabi nga natin, kung makasalanan tayo, nawala na kasi yung ano natin, relationship natin with God the Father. Kaya nga binigay niya ang bugtong anak niya na si Jesus upang sa ganun ay masave tayo. Amen? So now, sasabihin naman natin yung Lord, kasi sinabi nga natin, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Now, kung sariling tagapagligtas ay inaccept na natin si Jesus, pag sinabi naman nating Panginoon or Lord, ano ang dadating sa isipan natin? Di ba pag sinabi mong Lord, pag sinabi mong Lord ka, sino yung Lord? Di ba? Sabihin na lang natin example lang, di ba yung mga maliliit na yung letter L na Lord, may mga Lord, drug Lord, sabihin na natin, landlord, little Lord, or whatever Lord, pero small letter L lang ang mga yon, di ba? Pero si Jesus ay sinusulat natin ng big letter L dahil siya ay Panginoon, siya ay Diyos. Na pagsabihin naman nating Lord sa buhay natin, sabihin for sure natin, pag sabihin nating Lord na buhay natin, siya ang master natin, di ba? Siya ang boss natin. Kagaya na nga lang sinabi natin, Savior natin, siya ang tagapagligtas natin. Now, bilang tagasunod naman ni Jesus, or kung ina-acknowledge natin na si Jesus ang Lord natin, kailangan din nating sumunod. Di ba? Kaya tinatawag tayo ngayon ng mga Kristiyano ay followers of Jesus. Bakit? Dahil nga tayo ay tagasunod ni Jesus. Titingnan nga natin sa Philippians 2:6-11 kung ano sinasabi niya. Sinagot siya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Ngayong kilala niyo na ako, makikilala niyo na rin ang Tatay ko. Simula ngayon, kilala niyo na siya at nakita niyo na siya." So dito napakaliwanag pa rin na sinabi na naman ni Jesus. Mismo si Jesus ang nagsabi dito na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi na natin kanina, yung buhay is ang buhay na walang hanggan. Na pag sinabi naman nating katotohanan, ano ang katotohanan? Na si Jesus din ang katotohanan at si Jesus din ang daan. Kaya nga sinasabi natin sa English is Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sa pamamagitan lang ni Jesus tayo makakalapit sa Ama. Wala nang ibang pangalan. The name, wala nang magagamit na pangalan or wala na tayong mapupuntahan or wala nang ibang daan, wala nang ibang pamamaraan kung hindi lang sa pamamagitan ni Jesus. Di ba sinabi rin niya sa Romans na masisave tayo dahil sa grasya at sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, makita natin na doon sa pagkakataong iyon ay kailangan pala natin
ng relasyon sa ating Panginoon. Yung relasyon na yan na tinatawag natin is yung personal na relationship natin sa Panginoon. Kailangan natin yan. Paano kasi natin makikilala si Jesus or paano natin tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas kung hindi natin makikilala siya? So sa buhay natin, kailangan pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, kailangan din natin sumunod. Now, sasabihin natin, paano na naman kami susunod? Tanong na naman yon. Di ba, bilang anak ng Diyos, unang-una is, sinabi na natin na kailangan natin kilalanin. Paano natin makilala si Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen ba? So doon sa Biblia, doon sa kanyang mga salita, doon natin kilala ang karakter ni Jesus, doon natin makikita kung gaano niya tayo kamahal. Gaano rin niya tayo protektan, everything, lahat na ng pangangailangan natin. Kaya nga sinasabi natin, if we have Jesus, we have everything. Bakit? Kung si Jesus ang ating Panginoon, magiging kumpleto tayo. Dahil ang Panginoon nating Jesus ay naipoprovide ng lahat. Minsan nga sasabihin natin, sino nga ba si Jesus pag kakailanganin mo ng tagagamot? O kaya may sakit ka, di ba? Kailangan natin si Jesus ang ating tagagamot. Ganon din pag may pangangailangan natin, si Jesus ba ang ating provider? Sino si Jesus na naman? Babalik at babalik kung sino si Jesus sa buhay natin. Ibig sabihin, nasa buhay natin kasi sinasabi naman natin, itong pagsunod natin kay Kristo ay buhay ito, di ba? Buhay ito, itong buhay natin na ito ang pagsunod kay Jesus. So kung Panginoon natin si Jesus, lahat ng step natin, lahat ng angle ng buhay natin, kailangan ay nakasunod din tayo kay Jesus. Minsan sasabihin nila, paano nga bang sumunod? Kasi pag sinabi nating sumunod, example lang nito, kasi hindi ka pwedeng sumunod ng hindi, yung gumagalaw ba? Remember kung kunwari may sinusundan tayong sasakyan. Now kung hihinto yung harap natin na sasakyan na sinusundan natin, anong mangyayari? Kailangan din natin huminto, di ba? Now kung magpo-forward, ganun din, magpo-forward din tayo. Para hindi tayo mawala doon sa sinusundan natin. Ganun din ang buhay natin bilang Kristiyano, ang Panginoon nating Jesus, kailangan natin sumunod sa Kanya. At now pag sinabi niyang stop tayo. Kasi minsan ang buhay natin, meron din yung sinasabi nating signal light ba? Na pag sinabi ni Jesus, stop, we have to stop. Pag sinabi niyang, yellow or orange, kailangan din natin medyo mag-ingat. Now, kung sinabi niyang green, green din tayo. Kasi kung hindi natin susundin ang Panginoon sa buhay natin, anong mangyayari sa atin? Lalampasan natin, di ba? Remember, na-imagine nyo yung ibig sabihin, kunwari, sinusundan natin, na huminto lang nga si Jesus, pinapahinto tayo, hindi tayo huminto. Siyempre, babanggain mo yung nasa harap mo pag hindi ka huminto. Or ang tendency nun, uunahan mo. So, ang nangyayari ngayon, hindi na natin pinapalo ang ating Panginoon. Tayo na ngayon ang nauuna. Anong nangyari? Si Jesus nahuhuli sa buhay natin. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan, pag si Jesus ay ating Panginoon sa ating buhay, kailangan siya ang susundin natin. Kagaya na nga ng sinabi ko sa kanina na lahat ng angle ng buhay natin, physically, spiritually, financially, emotionally, dapat ay lahat ay naka-inline at nakasunod lahat sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang ating Diyos, siya ang ating sinusundan. Kaya, minsan nga sasabihin natin, oo, napakahirap sumunod. Alam natin yan, napakahirap minsan sumunod. Kasi, alam natin, minsan ang sarili pa natin ang nagiging letter I na malaki I. Di ba? Kaya ang nangyayari, ang Panginoon natin minsan ay big letter, capital I na malaki. Ibig sabihin tayo. Pero, ang gusto ng Panginoon, bilang Diyos natin, ay siya dapat ang ating susundin. So, at this moment, ay tanong ko ulit sa ating lahat.
Lahat ba tayo ay tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay natin? Mga kapatid, kung sino man sa inyo na hindi pa nakakakilala kay Jesus or hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, sabi na nga natin, kailangan natin dahil lahat nga tayo ay kailangan ng buhay na walang hanggan. Alam naman natin, di ba? Dalawa lang naman ang pupuntahan natin eh. Either langit or impyerno. Biblically po yun. Either papataas tayo or papababa. So, hindi po pwede dun sa gitna. Yung iba kasi mag-i-stay muna ako sa gitna. Ang Panginoon ayaw niya na nasa gitna tayo. Either pipiliin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas or iba ang susundin natin. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko kayo kung sino man sa inyo na siguro or yung iba sasabihin, hindi ako sigurado kung tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ko. So, siguro at sa pagkakataong ito, pwede nyo akong samahan sa panalangin na maigsi. Or kung ayaw nyo rin sumunod sa prayer na maigsi, pwede nyo i-click yung prayer request button doon. At pwede rin yung i-click yung raise hand doon sa doon dyan sa ating screen. At para yung mga kapatiran natin ay pwede kayong ipag-pray or pwede kayong samahan kung ano man yung mga request ninyo or prayers ninyo. Pero sa pagkakataong ito, samahan nyo ako sa prayer na maigsing ito. Kung gusto nyong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ninyo. Lahat tayo kailangan natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya namatay sa krus, tatandaan natin. Ginawa na niya lahat, nagpakumbaba na siya. At yung dapat na tayo ang maipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, inako na niya lahat. Pero salamat sa Diyos, napakabuti niya. Dahil nga siya na lang ang namatay doon. Pero kailangan din natin na sumunod sa kanya nga. Yung sinasabi natin, kailangan natin tanggapin siya bilang Panginoon. So sa pagkakataong ito, alam ko, na lahat tayo ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Mag-a-agree ba tayo lahat doon na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay Panginoon? So, ito yung prayer natin, mga kapatid. Kung sino man may gustong sumunod sa prayer na ito ay sumunod lamang kayo. So, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan. At sa pangatlong araw, nabuhay kang muli. At sa pagkakataong ito, alam ko, Panginoon, na marami akong kasalanan. Patawarin mo ako at gawin mo rin akong tagasunod mo. At inaalay ko ang buhay ko sa iyo. Pagharian mo ako. Pangunahan mo ako. Salamat, Jesus, sa iyong pagpapatawad. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, kung sino sa inyo ang sumunod sa prayer na yan, ulitin ko, kung kailangan nyo pang gustong magpa-pray, still, pwede pa rin ninyong pindutin yung prayer request para sa ganun ay masubaybayan kayo ng ating mga kapatiran na naghihintay sa inyong mga request. So, magandang hapon muli sa ating lahat, sa hapon man sa Pilipinas or kung saan mang mundo. Kayo, hanggang sa pagkakataong ito ay sabihin nating mabuhay ang Diyos, hindi lang tayo mga Pilipino, pero nabuhay muli ang Diyos para sa atin. At salamat dahil si Jesus ay Diyos.
Diyos na Panginoon natin na nagmamahal sa atin. Amen? Hey, Pastor Liam here. Thank you so much for having joined us for that word. I really hope that it blessed you and encouraged you. And you know what? If it did that for you, maybe it's going to do that for someone else as well. So why don't you share the link on social media, give it a like, and get the word out. If you would like to sow financially into the ministry here in Europe, you can do so by scanning the QR code or hitting the link in the details below. Thank you so much. We would love to hear from you, so why don't you connect with us and contact us, and the details of how you can do that will be appearing on the screen shortly. We would really love to know who's listening and how it's helping you. Hey, God bless you. Stay in touch, stay healthy, stay well, stay blessed. Praying for you. Bye-bye.